Dinog show siya dito eh. No? Dog show talaga. Kasi biruin mo, pinagmamalaki niya pa yan, ang sabi niya pa dyan eh, maliit na bagay, parang maliit lang tingnan yung 1%, pero malaking bagay daw yan para sa Pilipinas. Ayun ang sabi niya. Pero kung titignan mo, from 20%, ginawang 19%. Parang konting-konti lang yun. At ang malupit pa dito, 0% sa Pilipinas. So, wala talagang pakinabang. Gaya nga ng sinabi niyong mga partner, kung kahit nga sabihin natin maibaba ng 15, kagaya nung sa Japan, kung hindi tayo nagkakamali, malaking bagay yun. From 24 From yata 20, sa... 25, 25 24, naging 15% na lang. Ang laking, ano nun, ang laking binawas nun. Pero sa atin, on the phone lang yun ha. Pero sa atin, biruin mo, pumunta na dyan sa Amerika at nagdala pa ng napakaraming advisor pero wala pa rin nangyari. At ang naibabawas lang ay 1%. Pinagmamalaki nyo yan. Yes. Pero sa atin, wala tayong pakinabang kasi 0% eh. At least man lang kahit na, okay, sige, para sabihin na natin na maging patas kahit papano, kahit hindi talaga. Yung 1% na tinanggal, ibigay dun sa Amerika. Di ba? From 19 to 1%. Kahit papano. May bawi tayo, pero hindi eh. Ang nangyayari eh, nagmumukha lang tayo at pinagmukha lang tangay ang presidente natin dyan sa Amerika. Na pumunta-punta ka pa dyan. Pero ibang tingin ko dito, mga partner. Hindi kaya ito ex-deal? May nanalo na. Walang iba kundi ang Amerika. Ito obviously, no, this is bad for the Philippines, pero victory naman ito para sa Amerika. Biruin mo 0 versus 19% na taripa na ipapataw ng Amerika sa mga produktong galing sa Pilipinas na papasok sa Amerika. Samantalang 0 naman, 0% na taripa ang mga produkto galing US na papasok sa Pilipinas. So, this is way, way, way far from a fair deal. Ano? So kahit 0% pa ang Amerika at 1% ang Amerika, talo pa rin tayo kasi 0 pa rin sila eh. Hindi sila magbabayad ng buwis na dadalhin nila dito sa atin. So ito, 19% talong-talo tayo. Pero meron pang mga tuwan-tuwa dito sa ginawa ni Marcos na mga tinatawag natin mga tango. Okay? Tango? Mga tango na tuwan-tuwa pa dahil kahit papaano daw napababa ng 1% ni Marcos Jr. yung taripa na sinisingil ng Amerika from 20 to 19%. Ito malaking sampal sa inyo to yung sa mga tuwan-tuwa pa. Yung Indonesia, hindi nagpunta sa Amerika pero napababa nila yung taripa from 32% to 19%. So napababa nila, nabawasan ng 19% yung taripa. Yung Vietnam naman, hindi rin nagpunta sa Amerika kay Donald Trump, pero napababa nila from 46% to 20% on phone negotiation. Naibaba nila ng 26% via phone lang. Yung taripa na hinihingi ng Amerika. At yung sa Japan, napababa nila ang taripa from 24 to 15%. Over the phone negotiation din, hindi rin nagpunta sa Amerika. So nakaya nilang ibaba sa 14% ng telepono lang. Pero bakit itong Pilipinas, nagdala na ng sangkatutak na advisor si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni Trump, so many advisors. Pero hanggang 1% lang yung kinaya nating negotiation para maibaba from 20 to 19. E di sana, kung totoo yung sinasabi ni Donald Trump na tough negotiator si Bongbong Marcos, e di sana nalagpasan pa nila yung negosasyon ng Vietnam, ng Thailand at ng Indonesia. 'Di ba? So 1% lang. So paano matatawag na ito na tough negotiator? So nakakahiya ito, malinaw na malinaw, denominate siya or pinaglaruan yung kanyang kakayahan ni Donald Trump. At inuto siya ng inuto, partner. Tinawag siyang nire-respeto ng mga Pilipino. Tinawag din siyang tough negotiator. Tapos tinawag din siyang magaling. Tapos mahal na mahal daw siya ng Pilipino. Oo, sabi ni Donald Trump, which is kabaliktaran doon sa tunay na kalagayan ng Pilipinas at kalagayan ni Marcos Jr. Tungtuwa na siya nun, no? Uto-uto naman talaga. Tsaka dito, no, grabe, no? Grabe, talagang pinatunayan mo na weak ka. Di ba? Kasi biruin mo 1% lang, tapos tayo 0%. Anong magiging...
kahit nasabihin pa natin na may 1% sa Amerika at 0% dito sa atin, lugi pa rin tayo dun. Oo. No, kaya yung mga 1% na nabawas diyan na pinagyayabang ng mga loyalista. Ano ba 'yan? Ano bang magiging impact niyan? Maganda ba 'yan? Hindi maganda 'yan. Huwag nga kayong mga letter T, no? Mga tango. Oo, mga tango. Huwag kayong mga tango. 1% kinatuwa nyo na 'yon. Okay sana kung napababa niya ng mga kahit malang 8 to 10% lang 'yan eh. Pero kahit ganun na, sana kahit malang sana lumamang ng 3 or 5 ang taripa ng Amerika sa Pilipinas. Kahit papaano hindi tayo zero. Oo. Kaso zero tayo eh. Anong mapapala natin dyan? Sila may mapapala sa atin. Tayo walang mapapala sa kanila. So dyan talaga, talagang alam niyo yun, pagdating sa Amerika, talagang duwag itong si Marcos Jr. Tsaka yung mga kagaya na sinabi ni Master, sampal talaga sa mukha niya yun. Kabaliktaran yun. At doon pa nga, may isa pa siyang sinabi ni Donald Trump na okay kami ng China. Yes, pahiya siya doon. Oo, napahiya siya doon kasi Pahiya siya nagkukwento siya noon eh. Nang mapatungkol sa China, tapos sabihan siya ni Donald Trump na na okay kami, wala kaming problema. So, alam niyo yun, di kasi may punto naman si Donald Trump kasi pinakamalaking investor ang ang China eh. No? So talagang hindi mo dapat kaawayin yan. Dapat yan. Kaibiganin mo. Kaibiganin mo, sumasabay ka sa agos. Dapat sa lahat naman ng bansa eh. Kaibiganin mo dapat. Kasi ano bang may pagmamalaki ng Pilipinas bukod sa pinakamaraming krimen? Wala. Di ba? Anong may pagmamalaki ng Pilipinas? Yung maraming nagsasabu ulit? Marami na namang krimen sa Pilipinas, may pagmamalaki. Wala may pagmamalaki ang Pilipinas eh. Correct. Una, sira na yung mga natin, puro baha ngayon. Yung mga magsasaka, taggutom na naman, binaha na yung mga tanim nila. Actually, So ngayon, dadaanin nyo na naman kami sa ayuda. Ang masama niyan, baka hanggang kailan kaya yung ayuda nyo kasi naubos na yan nung halalan. Yung masama dyan, may parating na naman ata na bagyo. So, awawa talaga tayo dito. Kaya itong si Marcos, itong ginawa niya dito, talagang pinatunayan niya lang kung gaano siya ka-weak leader. Master, may sasabihin ka pa? actually, may pagmamalaki natin yung ating kagandahan ng Pilipinas. Pagmamalaki natin yon para baka mamaya sabihin ng mga kababayan natin dyan, may pagmamalaki tayo, yung mga gandang mga tanawin sa atin. Ang ibig sabihin ni Jay, walang ipagmamalaki yung mga leader natin sa Pilipinas kasi wala naman sila nagawa na napakinabangan ng mga Pilipino na nagbigay ng malaking impact. Partner, Jay. Dinog show siya dito eh. Dog show talaga. Kasi biruin mo, pinagmamalaki niya pa yan, ang sabi niya pa dyan maliit na bagay, parang maliit lang tingnan yung 1%, pero malaking bagay daw yan para sa Pilipinas. Ayun ang sabi niya. Pero kung titignan mo, from 20%, ginawang 19%. Parang konting-konti lang yun. At ang malupit pa dito, 0% sa Pilipinas. So, wala talagang pakinabang. Gaya nga ng sinabi niyong mga partner, kung kahit nga sabihin natin maibaba ng 15, kagaya nung sa Japan, kung hindi tayo nagkakamali, malaking bagay yun. From 24 yata sa... 25 naging 24, naging 15% na lang. Ang laking, ang laking binawas nun. Pero sa atin, on the phone lang yun Pero sa atin, biruin mo, pumunta na dyan sa Amerika at nagdala pa ng napakaraming advisor pero wala pa rin nangyari. At ang naibabawas lang 1%. Pinagmamalaki nyo yan. Yes. Pero sa atin, wala tayong pakinabang kasi 0% At least man lang kahit na, okay, sige, para sabihin na natin na maging patas kahit papano, kahit hindi talaga. Yung 1% na tinanggal, ibigay dun sa Amerika. Di ba? From 19 to 1%. Kahit papano, may bawi tayo, pero hindi Ang nangyayari nagmumukha lang tayo at pinagmukha lang tangay ang presidente natin dyan sa Amerika. Na pumunta-punta ka pa dyan. Pero ibang tingin ko dito, mga partner. Hindi kaya ito ex-deal, Posible. di ba? Doon sa mga issue na Kinasasangkutan ng kanilang pamilya. na nangyari dyan. Kasi yung pinsan niya, si Martin Romualdez, may issue din niya. Di ba? May kaso yan sa Amerika. Tapos yung kinasasangkutan ng kanyang asawa. So, baka pwedeng ex-deal to na, sige, payag na kami dyan, basta
maging okay. Ito, ano lang mga kababayan, kung sino man ang nakikinig sa inyo, baka mamaya isipin nyo na nagbibigay ako ng, alam mo yun, baka mamaya kasuhan nyo na ako niyan eh. Hindi, spekulasyon lang to na baka mamaya ito is ex-deal patungkol dyan sa mga kasong kinakaharap o yung mga issue na kinakaharap nung asawa niya dyan sa Amerika. Dahil nga, di ba, meron ngang namatay at ang pinaghihinalaan, di umano kasama si First Lady doon sa kwarto. Pero di umano, hindi pa natin alam kung ano talagang totoong nangyari dyan. At alam mo yon, hindi mo maiiwasang isipin na itong mga bagay na galaw ni Marcos, kung bakit siya biglaan pumunta sa Amerika, baka ito yung mga bagay na para maging, alam mo yun, quits na tayo. Para maisip niya yung asawa niya sa mga issue na nangyayari sa kanila, gumawa siya ng mga gantong bagay na okay na yan, kahit 1% lang ang mabawas, kahit wala kaming makuha. Basta, safe yung asawa ko at okay yung asawa ko, wala na tayong problema. Tingin ko lang naman po yan. Hindi ko naman sinasabing ganyan talaga ang nangyari, pero hindi mo maiwasang isipin na gano'n. Di ba, partners? Tama, oo. Tama ka doon, may punto ka naman doon. Pero sa tingin ko, talagang he is lacking an IQ. Okay? Naubos na ata, naanod na ata ng baha talaga yung IQ ni Mr. President. Kasi kung matatandaan natin, noong debate, sa mga debate, wala linulusaw talaga ito Yung natatandaan mo ba yung debate nila ni Alan Peter Cayetano? Oo, wala talaga. Na halos hindi talaga siya makapagsalita at talagang pinulbos siya ni Alan Peter Cayetano doon, no? So doon makikita na natin kung ano talaga ang mentality, kung anong thinking meron si Ferdinand Bongbong Marcos na hindi siya marunong makipag-negotiate talaga. Yung sarili nga niya, hindi niya kayang depensahan during those times, di ba? Pero sa atin kasi, kitang-kita naman natin, nakita ko talaga yung yung pag-uusap nila na parang ang pinapalabas ni Bongbong Marcos Jr., parang gusto niyang ini-encourage niya yung Amerika na magalit din sa China. Magalit din sa China kasi ang pagpunta niya doon sa Amerika, ang gusto talaga ni Marcos Jr. ay magsumbong sa Amerika. Kumbaga, ginugulo kami ng China sa Pilipinas at gusto niyang marinig sa bibig ni Trump, mga partner, na kapag kami ay inaway ng China, susuportahan niyo kami. Kasi kayo lang naman ang tinuturing naming kaalyado when it comes to treaty. Pero anong sabi? Pinahiya siya ni Trump doon Pero, hindi pa kasi siya natuto. Hindi siya tumigil doon sa sinasabi niya, sinisiraan niya yung China. Pinutol na nga siya ni Trump Sinabi ni Trump, I don't mind you guys, you get along with China. I don't mind you Filipinos or you, President Bongbong Marcos, get along with China because we are very good at getting along with China when it comes to business, sabi ni Trump mismo. Pahiya no? So ibig sabihin, binibigyan na ng idea na hindi kami makikipag-away sa China. Hindi kami makikipag-away sa China tulad ng gusto mong iparating sa akin na magalit din ako sa China. Hindi niya na-gets yun. Dire-diretso pa rin siya. Dire-diretso pa rin siya. So basta, inuulit ni Trump ngayon, no. We have a good relationship in terms of communicating well with Chinese people, sabi ni Trump. At ito na ngayon. Ang problema natin dito, ano ang kapalit ng 1% na yon na ibinaba? Iyan na nga. Ang kapalit nito, mga kapatid, ay walang iba, kundi siyempre EDCA, baka madagdagan yung EDCA, at maglalagay ng paggawaan ng ammunition or ng bala sa Pilipinas, at hindi natin alam kung bala talaga yan kasi pulbura pa rin yan Bala, may pulbura, yung missile, may pulbura din yun. Malay mo, kung hindi lang bala, missile na rin gagawin sa Pilipinas. Pag-iinitan tayo ngayon ng ibang bansa na kalaban ng Amerika.